Ang kalikasan ay naging tahanan na ng mga tao at naging kaagapay sa pangaraw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay. Gaya na lang dito sa Bagakay, Valencia na ang pangunahing negosyo ay ang paggawa ng amakan galing sa kawayan. Dito namin napagtanto na hindi lang ang mga matatanda ang gumagawa, pati na rin ang mga bata ay tumutulong na rin. Sa aming paglilibot, nakilala namin si Kuya Joey. So aniya kita ron mahinabi na to ang usa ka amakan maker. So kinsa may nga na to ron niya? Jue, Joey nga Alison, 35. Ya, kumusta naman sa karon niya? Mga nga po, Tira sa. Unsa may rason ngano naghimo og ngano naghimo kag amakan niya? mauna yung mong gibuhat do, kay para sa among pagkaon, kapalit nagsudan, pagkapuhunan pagbalik, O pila sa mo ka tuig yang naghimo ani nga amakan? murag 25 ko nagbuhat ani, katuig. 25 ka tuig. So kuan nakatabang ba ni sa ang kuan ang amakan sa adlaw-adlaw niyo nga gustuson niya? Oo, katamoy yung katabang sa among paggastos yung pagkaon para pang estudyante. Pila ang mahalin sa usa ka amakan sa usa ka bulan niya? Depende sa gidaghanon ng kwayan kung naida ng kwayan kabat yung mga uskabuan mga 15 16 Pila sa ka oras mahuman ang usa ka amakan niya? kwara tulok minutos ra human yon Dali ra jud ay. pag ang dugay ni ganira man gyud pag-una pa ni Nang unsa man sa ilaing mabuhat aning amakan niya? kan dahil pwede sa ni sa kan at pwede sad kaning para kisame pwede sa ni sa bungbong pwede ra pud ni siya para sa kaning yang at niya kung ug banig pwede ra pod ato panipsag mayo wato na to pwede ra pod Nya sa pagbuhat aning amakan niya kanang inyo ba ning kaugaling ng mga kuyanan? dili palit pod mi ani Nya kanang sa pagpalit niyo pilang sa gastuon ninyo ani? Di ba ni siya gasto sa pagkuan? Maka ginansya ba mo ni sa pagbuhat sa amakan? oh magaginansya mi pero gamay ra oh dako gid among kunan kay di man na pwede kung mo kuha lang kagwayan niya wa kay kabayad unang dako mi gasto kay panggasolina pa namo ang plite paskwayan. Aside sa kanang amakan niya kanang unsa pa laing aside sa kanang amakan unsa pa laing panginabuhi nimo ya? Kuara magdaro. Mura gina magdaro kung naipadaro kung wala ani lang ko. Steady lang ko ang makan. Mura gyud kung nagbiyan na mo. Sige, salamat ya. Unsa sa mga materyales sa paghimo og amakan niya? Kaning niya kaning kwayan nya. Kining kanto kining guna na to o kining sipol. Di na may mo kung gamit lang ka og sanggot lang. Kani din sipol kay may na sipol. Guna pa mo ritsura niya. Kining guna para kwayan niya putol. Sa pag-color sa gamit. Barnes. Lura na mo. Iniwan muna namin si Kuya Joey upang maghanap ng iba pang pwedeng interviewin at dito nakilala namin ang isang binatilyo na si Rolimar. So ani ami karon aron makita ang usa ka kung unsa ni kabugat ang amakan alsahon. So makita na to nga gialsa ni Lulimar ang kuan amakan. Giano nag-alsa, alright? Kata din sa.
Aniya sab kami karon ron mag-interview sa usa ka banggiitang anak nga Amakan makers. So, unsa rin pangalan nimo? Rolimar. Limar. Pila naman ang imong edad karon? 18. 18. Ah, 18. So, ulit tao na. So, kumusta naman ka? Okay ra. Okay ra. Nag-eskwela pa ba ka? Wala. Mo tabang baka og paghimo og amakan? Mutabang. Tabang. So, sa imong pagtabang og himo og amakan na unsa maka-provide ba ni sa imong mga needs, sa imong pagkinahanglanon sa matag adlaw? Makatabang sa makakuha ra sa kontra daw. Okay. Tabang pa himo og amakan. Mutabang sa kanang kuan dili busy sa eskwela. Dili ra bababag ang ilang pagtabang sa paghimo og makan sa pag-eskwelahan mo. Dili ra. Katabang ba ning pagbuhat og makan sa pag-eskwela? Katabang mao man niyang source of income na nako nga pagbaon taga-adlaw niya sa mga bayronon sa eskwelahan. Sa anak sa makan mekas unsa sa imong mga pangandoy? Ang akong panganday jud ganahan jud ko nga mahimong pulis kay para makatabang ko sa akong pamilya niya. Para pod mo among kinabuhi mo kuan. Mayahay pod. Matapos namin makapanayam sina Rolimar at Ruben, aming napagtanto na ang paggawa ng amakan ay nakatulong hindi lang sa gastusin sa pag-aaral, pati na rin sa pangaraw-araw nila na pangangailangan. Sa aming pagbalik, sinama kami ni Kuya Joey sa pangunguha ng kawayan para gawing amakan. Ayon kay Kuya Joey, na ang pinakamahirap na proseso sa paggawa ng amakan ay ang pangunguha ng kawayan dahil sa mga tinik nito. Grabe jud kalisod mga kawayan guys, especially kanang kuan lagyo. Dili na siya diri supposedly mga kawayan dito kina siya sa Barili or either sa Sibungan niya. Ang pinakalisod nga process sa paghimog amakan kay ang pagpanguha kawayan kay because of sa mga tunok no. So ang ilang pamaagi kay mupalit sila kawayan sa Sibunga or sa Barili, then kuan tag 20 ba ang bus or tag piso ang lipak mo nang pamaagi nila niya. Ang sa truck sad kay binangan pud ang ilang pagplipi sa kuan sa kanang sa kawayan, so dili jud siya lalim ang pagpanguha kawayan no, pero niya na si kuya nga nakaginansya ra pud sila gamay sa pagkuan sa ilang pagpangtingog amakan siguro pud sa pagkuan nilang bugas or something na nakulan nila at no. Hindi kami pinalad na makakuha ng kawayan kaya lumipat kami sa kabila. Kami ay napahanga kay Kuya Joey dahil kitang-kita talaga na siya ay sanay na sa kung paano umakyat at manguha ng kawayan. Dito, tinulungan ng aking team si Kuya Joey na kunin ang mga nakuha naming kawayan. Masasabi ko na ang pangunguha ng kawayan ay hindi madali kung ikaw ay baguhan. Pagkatapos manguha namin ng kawayan, ay isa-isa nang sinukat ni Kuya Joey ito at isa-isa ring biniyak. Kami ay napahanga sa angking galing ni Kuya Joey sa pagbibiyak ng kawayan dahil kung titignan lang, ito ay napakadaling gawin. Ngunit ito ay napakahirap dahil kailangan mo mag-ingat, baka ikaw ay masugatan sa talim ng kawayan at sa dinadala mong itak. Sinubukan namin ng aking team na magbiyak ng kawayan
Ngunit hindi kami lahat ay pinalad na mahati ito. Ayon kay Kuya Joey, kailangan mo ng tamang teknik at kasanayan upang mabiyak mo ang kawayan ng mas madali. Pagkatapos naming biyakin ang kawayan, ay inilatag na ni Kuya Joey sa lupa upang simulan na ang paggawa ng amakan. Habang kami ay tumutulong sa paggawa ng amakan, sinabi ni Kuya Joey na grade 3 lang ang kanyang tinapos. Ngunit ngayon, si Kuya Joey ay nag-aaral na sa Alternative Learning System or kilala bilang ALS. Dito masasabi natin na ang kahirapan at edad ay hindi hadlang upang makamit natin ang ating mga pangarap. Dahil ang ating buhay ay gaya ng isang amakan, kailangan muna natin dumaan sa maraming proseso bago natin makamit ang tunay na ganda ng buhay. Dahil ang buhay ay hindi madali, kailangan natin ng mahabang pang panahon upang makamit natin at maabot ang mga pangarap na inaasam.